Magandang hapon na naman sa inyo mga suki naming tagapakinig. Narito na naman po ang inyong abang lingkod, Kuya Perez, at ako pong muli ay inyong makakasama sa loob ng kalahating oras. At syempre, kasama pa rin natin mga kaibigan ng ating mga artista sa radyo na siyang nagbibigay buhay sa ating mga napipiling liham sa araw-araw. At ang liham nating napili mga kaibigan ay galing sa isa nating masugid na taga-subaybay. At siya po ay itago lamang natin sa pangalang Dado. Bueno, basahin na natin ang liham ni Dado, Dear Kuya Perez. Isa rin po ako sa mga suki ninyong tagapakinig at taga-subaybay sa inyong malawakang programa sa radyo. At lagi po akong nakikinig, Kuya, tuwing hapon. At ginagawa rin ko po itong palipasan ng oras. Itago na lamang po ninyo ako sa pangalang Dado, 32 taong gulang, at may asawa na po ako. At para malinaw sa inyo, Kuya, ganito po nag-umpisa ang aking problema, Kuya Perez. Ay, wala naman tayong isasaing mamaya. Wala tayong bigas. Ayan mo na. At ihiram muna ako kina inay mamaya. Ano? Dado, nakakahiya na kay inay. Lagi na lang tayong nanghihiram sa tuwing wala tayo. Isa naman ako tatakbo. Kundi kina inay lang. Sa iba ka na lang kayo humiram. Baka naman may masabi na sa'yo ang inay. Huwag kang mag-alala. Medyo malaki-laki rin ang tinatanggap nila buwan-buwan eh. Hindi lang naman tayo ang natutulungan ni inay eh. Pati yung kapatid mong dalawa. Wala naman sigurong masama. Wala namang masasabi si inay sa akin. Dahil lumalapit lang ako sa kanila kapag talagang walang-wala tayo. Gaya ngayon. Sina Tito at Marina. Dala pa nila ang mga anak nila. Doon na sila kumakain minsan. Si Tito naman. Laging umaasan lang sa pensyon ni inay. Bakit ba kasi ganon ang mga kapatid mo? May mga pamilya na sila, umaasa pa kay inay. Ewan ko ba sa mga yun? Hindi na sila naawa kay inay. Si Marina naman, may trabaho ang asawa niya. At si Tito Kamo naman natanggal sa trabaho niya. At hanggang ngayon, wala pa rin siyang trabaho. Pati tayo nga minsan, nalalapitan natin ang inay. Kahit na lumalapit ako kay inay, binabayaran ko naman kapag may pera ako. Sila talagang hindi nagbabayad Sige, pumunta ka na kay inay, baka sakaling makahiram ka. Inay, dito muna ang mga apo ninyo. Walang mag-aasikaso sa kanila Sige. Iwan mo na sila. Saan ka ba pupunta, ha? Susubukan kong maghanap ng trabaho, inay. Baka sakali. Ay, nako. Kung hindi naman kayo naghiwalay ng asawa mo, may mag-aasikaso sa mga anak mo. Oo nga po, inay. Sumama na sa ibang lalaki ang malanting babaeng yun. Hindi man lang nag-isip na may mga anak kayong pwede yang iwan. Wala na tayong magagawa, inay. Sa ganong klaseng babae, wala talaga. Kaya ikaw, kung mag-aasawa ka ulit, abay, piliin mong mabuti ang babaeng makakasama mo. Okay lang yun, inay. Hindi naman kami kasal. Sa bagay. O sige ho, inay. Aalis na po ako. Bahala na kayo sa mga bata, ha? Inay, wala namang gatas ang apo ninyo. May pera po ba kayo dyan? Bakit hindi pa ba sweldo ng asawa mo? Hindi pa nga ho eh.
Laging delay ang sahod nila, inay. Aba, lagi na lang mag-delay ang sahod ng asawa mo. Eh bakit? Wala ba kayong ipon na mag-asawa? Naku, inay, sa liit ba naman ang sahod ng asawa ko? Makakaipon ba kami? Eh, may pinagagatas kaming bata. Eh kahit na. Dapat marunong kang mag-budget para kahit paunti-unti may naitatabi ka. Ganyan ang may pamilya. Inay naman, ibiruin nyo ha? Sa liit ba naman ang sahod ng asawa ko? Makakapag-ipon ba kami? Isa pa, mahal ang mga bilihin ngayon. Wala kaming ipon, inay. Kaya kung may pera kayo dyan, bigyan nyo ako para may gatas yung apo nyo. Nay, pwede ho bang pautang mo ng pera nyo? Naubusan kami kasi ng bigas pambili lang. Ano ka ba naman, Dado? Pati pa ba naman ikaw kinakapos na rin ngayon. Nay, wala pa kasing sahod Ay, naku anak, hindi pa dumarating ang pensyon ko. Nagpunta dito kasi ang bunso mong kapatid. Naubusan daw ng gatas yung anak niya. Ano? Kaya kinuha. Inay naman. Bihira na nga po kung lumapit sa inyo Wala. Pero kapag yung mga kapatid kong lumalapit sa inyo, meron. Paano naman kasi? Si Tito, naghiram din kahapon. Maghahanap daw ng trabaho niya. Iniwan nga niya yung mga anak niya dito Ano ba naman kayo, inay? Kapag akong humihiram sa inyo lumalapit, wala. Binabayaran ko naman kayo Alam ko naman na binabayaran mo kapag may nakukuha ka sa akin. Pero, kasi anak, wala Ganyan naman kayo na Kapag akong lumalapit sa'yo, nangangailangan. Wala. Pero kapag yung mga kapatid mong lumalapit, meron. Dado, huwag ka namang magsalita ng ganyan. Pari-pariho kayong mga anak ko. Hindi ako naniniwala sa inyo, inay. Anak, nataon lang na wala akong pera. Ang sabihin nyo, inay, may pinapaboran kayo. Dado! Hayaan mo na. May naram ako kay Kumari Ami. Nakapagsaing na ako at nakabili na rin ako ng ulam natin. Bayaran na lang natin kapag sumahod ka. Buli pa yung ibang tao May malasakit sila. O siya, tama na yan. Nagkataon lang siguro na talagang wala silang pera. Meron, Nita. Kaya lang, hiniram nila Tito at Marina kahapon. Oo, yun naman pala Huwag ka nang magalit. Hindi. Lagi na lang ganito ginagawa nila sa akin. Intindihin mo na lang si inay. Pasalamat kayong magkakapatid dahil kahit paano may malalapitan kayo kapag nagigipit. Sila lang yun, Nita. Sila lang at hindi ako. Ewan ko, kuya, kung nagkakataon na laging wala akong nahihiram na pera kayo kapag ako nangangailangan. Pero kapag yung mga kapatid ko, kuya, ang lumalapit, ay hindi sila mahindihan ng akin. Tuloy na iisip ko, kuya, na parang may pinapaboran sila. Kaya nagtatampo ko minsan, kuya, sa aking ina. Kaya minsan ay... Ano ka ba naman, kuya? Intindihin mo lang si inay. Ganun. Pero kapag kayong nangailangan, may binibigay sa inyo ang inay. Nagkataon lang yun na talagang wala silang pera. Wala nga dahil binigay sa inyo ni Marina, hindi ba? Pasensya ka na, kuya, dahil na wala pa akong trabaho
Naiintindihan ko yan. Sumasakit lang ang loob ko minsan eh. Pagpasensyahan mo ng inay, kuya. Nagpapasalamat nga ako dahil silang nakakatulong sa akin. Ngayon, iniwan ako ng asawa ko. Gaya ng sabi ko, sumasakit lang loob ko. Dahil parang kayo lang ang mga anak niya. Kuya Dado, Inay, nagtatampo yata ang Kuya Dado sa inyo. Ewan ko ba sa kuya ninyo? Nagkataon naman kasi na wala akong pera nang nanghiram siya sa akin. Ano ba naman itong si Kuya Dado? Akala niya siguro may pinapaboran ako sa inyong tatlo. O sana, Inay, ipinaliwanag niyo sa kanya ang nangyayari. Hindi niya ako naiintindihan eh. Nagkataon lang na talagang wala akong pera. Hayaan niyo na, Inay. Huwag niyo nang isipin. Total, may trabaho naman si Kuya. Yun na nga ang pinagtataka ko eh. Bakit kinakapos pa sila? May trabaho silang pareho. Inay naman, kung sasabihin ko sa inyo, siguro hindi kayo maniniwala. Sa taas ba naman ng bilihin ngayon, talagang kakapusin ka kapag wala sa minimum wage ang sahod mo. Buti na lang, may pensyon ako. Hindi nyo na ako poproblemahin pa. Yan nga ang pinagsasalamatan ko sa Poong May Kapal, Inay eh. At kahit papaano, nakakatulong kayo sa amin. Kaso nga, ang Kuya Dado mo, hindi ko lang napagbigyan eh. May nasasabi na kaagad, nagtatampo. Hayaan niyo, Inay, kapag nagkita kaming dalawa, ipapaliwanag ko sa kanya. Ay nako, baka mag-away lang kayong magkapatid, kaya huwag na. Kuya, pasensya ka na kung hindi ka napagbibigyan ni Inay kung humihiram ka ng pera sa kanya. Kaya nga sumasama ang loob ko eh. Kuya, buti ka pa, may trabaho ka. Bakit? Di ba may trabaho din ang asawa mo, ha? Naku, Kuya, kapag sabihin ko sa'yo, siguro hindi ka maniniwala eh. Ang liit ng sahod ng asawa ko. At isa pa, laging delay. Talagang kulang na kulang sa amin. Kaya kung minsan, nakakahiram ako kay nanay. Wala naman akong sinasabi diyan. Kaya lang, kapag kasi akong nangailangan na lumalapit kay inay, laging wala. Intindihin mo naman yun, Marina. Kuya, nagkataon lang siguro nung pumunta ka doon, wala siyang pera. Kaya, pwede ba, wag ka nang magtampo kay inay. Muli pa kayo. Kapag kayo ni Tito nangailangan, lumalapit. Hindi kayo mahindihan ni inay. Alam mo, Kuya, minsan, nagagalit nga ang inay eh. Dahil lagi akong pumupunta sa kanya. Kaya sa kanya lang ako lumalapit. Pag lumapit naman ako sa mga kaibigan ko, laging wala. Si inay lang ang inaasahan ko. Kaya wag ka nang magtampo. May dapat lang. Dahil may asawa ka na. Hindi na kayo dapat na umasa kay inay. Naintindihan mo? Kuya! Oh, bakit ganyan ang mukha mo? Naiinis lang ako sa mga kapatid ko. Ha? Bakit? Nita. Paano? Kung walang pensyon si inay, ha? Di, ako ang kawawa. Ha? Ako ang may responsibilidad kay inay. Mabuti na lang, may pensyon sila. Talagang ganyan, Dado. Obligasyon din natin na mga anak na alagaan ang ating mga magulang. Kung wala sila, wala din tayo sa mundong ito. Ang kaso, Nita, yung mga kapatid ko, inaabuso si inay. Imbis na makapag-ipon yung matanda, wala.
napupunta lang sa kanila eh. Ha? Napupunta sa dalawang kapatid ko, si Tito. Ha? Walang trabaho ngayon, si Marina. Kapag wala pang sahod, ang asawa niya, kanino lumalapit? Kay inay. Doon siya umaasa. Buti na lang sana kung binabayaran nilang hinihiram nila. Hindi eh. Hayaan mo na. Mga kapatid mo naman sila eh. At mga pamangkin mo ang nakikinabang sa pensyon ng magulang nyo. Tama na yan. Huwag ka nang magtampo kay inay. Wala naman akong hinanakit kay inay eh. Doon sa dalawang kapatid ko, laging umaasa. Tama na yan. Baka mag-away-away pa kayong magkakapatid dahil lang sa pensyon ng magulang nyo. Dapat, kayo pa sana ang magbibigay sa kanila. Asa kayo? Hindi yung mga kapatid mo na umaasa sa inay nyo. Natauhan din ako, kuya, sa sinabi niyo ng aking asawa na dapat kaming mga magkakapatid nagtutulungan sana. Wala, kuya. Parang pahirap yung ginagawa ng dalawa kong kapatid sa aming ina. Paano lamang, kuya, kung biglang magkasakit ang aming ina? Kagaya ngayon, kuya, kapos din kami. Lagi na lang umaasa yung dalawa kong kapatid na kapag wala sila, walang natatakbahan kundi kay inay. Ako, kuya, kapag ako ang nangailangan, kapag lumapit ako sa aking ina, wala. Hindi ako napagbibigyan. Kaya minsan nanghihinanakin ako, kuya, sa dalawa kong kapatid, maging sa aking ina. Tama po ba, kuya, na magtanim ako ng galit sa dalawa kong kapatid? Sana po, kuya, may payuhan ninyo ako sa aking nilapit na problema. Lubos na gumagalang Dado. Alam mo, Dado, ikaw yung nakakaintindi. Sana intindihin mo na lang sila. Talagang ganyan yung magulang, hindi niya kayang tiisin ng mga anak. Kaya lang, parang pinangungunahan mo yung nanay mo eh. Ha? Talagang ganyan. Lalo na kapag walang-wala ka bilang anak. May kanino ka palalapit kung alam mo naman na mahihiram ka sa mga magulang mo. Kaya lang nagkataon lang siguro, Dado, na kapag lumalapit ka sa nanay mo, talagang wala. Abay, 3 kayong magkakapatid. Kung laging aasa kayo sa inay ninyo, abay, maawa naman kayo, Dado. Mabuti ka pa, may trabaho ka. Yung kapatid mong lalaki, abay, nawalan ng trabaho. Siyempre, kapag nangailangan, sino pa yung tatakbuhan? Di nanay mo. So, bilang magkakapatid sana magtutulungan kayo. Hindi yung may hinanakit ikaw, nagtatanim ka ng galit. Hayaan mo lang sila. Ang importante ngayon, Dado, may malakas pa yung nanay ninyo. Ikaw, may trabaho ka naman. Kung may panahon na may naipon ka, may mag-ipon kayo. At kapag dumating yung panahon na talagang gipit kayo, may matutungkol. Hindi yung gastos ka ng gastos. Yung panahon ngayon. Sa mahal ba naman ng bilihin? Dapat tinitingnan niyo yung ginagastos niyo araw-araw. Magkanong sinasahod mo? Kapag sumubra yung gastos sa araw-araw, talagang kakapusin ka. Lalo na kapag may nagkasakit sa pamilya mo. Lalo na may mga anak kayo. Sa yun siguro, Dadong, masasabi ko, pasalamat ka na lang
Ha? Kapag lumapit ka sa magulang mo, may maibigay sa'yo. Sabi mo naman, kapag nakakahiram ka, binabayaran mo, nandun na ako. Yung mga kapatid mo, kapag nakahiram yata, hindi na binabahayaan mo lang. Hindi isa yung araw. Ano? Malay mo, kapag nagkasakit ang inay ninyo, andyan yung mga kapatid mo, pwede silang mag-alaga. Ganyan lang. Bigayan lang. Naiintindihan mo ba, Dado? Kaya huwag ka nang manghinanakit sa mga kapatid mo, lalong-lalo na sa iyong ina. Bueno, yan na lamang sigurong masasabi ko sa iyo, Dado, at naway, kahit papaano, ay napayuhan kita sa iyong inilapit na problema. Bueno, mga kaibigan, hanggang bukas na muli sa ganito ring oras at timpilan, inyong abangan at pakinggan ang programang Peles at your service.